Finally, nakagawa ako ng very soft Japanese soufflé pancake and I'm going to show you how I made it. Napakadali lang nitong gawin. Kailangan lang natin dito ng 4 na kutsarang all-purpose flour. Siguro mas magandang isakto natin yung measurement para maganda yung outcome. Yan. Tapos nito, magdagdag lang tayo ng konting-konting asin lang para lang mabalance yung tamis niya. Yan. Tapos, kailangan din natin dito ng egg yolk. 2 pirasong egg yolk lang. Then, i-beat lang natin yung 2 egg yolk or pagsamahin natin yung 2 egg yolk. Haluin natin mabuti. Itabi lang natin yung egg white kasi gagamitin natin yun mamaya. After nating ma-mix ang egg yolk, i-add natin yung all-purpose flour natin. Habang ina-add natin, isisip na rin natin para mas pino. Then, lalagyan natin ng baking powder. Bali, 1 teaspoon na baking powder lang nilagay ko dito. Yan. Tapos, haluin lang natin ng konti. Pwede rin hindi kung tinatamad kayo. Then, mag-a-add tayo dito ng 2 tablespoon na fresh milk or evaporated milk kung alin ang available sa inyo. Tapos, mag-a-add din tayo dito ng vanilla extract or vanilla essence para mas bumango. Tapos dito na natin sila haluing mabuti para maging creamy, hanggang sa maging creamy siya. Ang tip ko dito, yung mixture dapat dire-diretso yung bagsak niya, hindi putol-putol. Pag okay na yon, pag dire-diretso na yung bagsak niya, okay na siya. Then, i-whisk natin hanggang maging soft peak yung tinabi nating egg white kanina. Ayan. Mag-a-add tayo dito ng half a teaspoon or 1 teaspoon na vinegar or lemon kung ano yung available. Tapos mag-a-add din tayo dito ng 2 tablespoon na sugar. Tapos i-apply natin to ng 2 or 3 batches. Pwede niyong gawing 3 tablespoon yung sugar kung gusto nyo ng mas matamis. Nasa sa inyo na yon. Ganito yung hinahanap nating texture ng ating egg white. Ayan. Then, maglagay lang muna tayo ng konti o mga 1 tablespoon muna na egg white mixture dun sa egg yolk mixture natin. Then, haluin lang muna natin ng konti. Then, after nito, start na natin ilagay lahat yung egg white mixture. Combine natin sa egg yolk mixture ng pakonti-konti. As you can see, spatula na ang ginagamit ko dito, hindi na yung beater. Ang pagmimix ko dito, dahan-dahan lang. Yan, para hindi masyadong madurog yung white mixture. Bali, hindi ko siya i-overmix. Alam niyo, matagal na akong gumagawa nito pero hindi maganda yung kinakalabasan niya. Minsan matigas, minsan sunog. So, ang ginawa ko, hindi ko masyadong in-overmix yung paghalo ng egg whites sa yolk. At eto na ang lumabas. Maganda na ang resulta. Sa pagluto naman nito, hindi kailangan ng masyadong maraming mantika. Magpapahid lang tayo ng konting mantika sa frying pan. Tapos, kung gusto nyo maganda yung pagkakabilog ng pancake nyo, gumawa kayo ng DIY na circle pattern. Ang ginamit ko dito ay yung baking sheet. Habang off pa yung flame, ilagay nyo na yung circle sa kawali, then ilagay nyo na yung mixture sa loob ng circle. Yan. Tapos, maglalagay lang tayo ng konting-konting tubig sa paligid niya. Then, takpan nyo na. Tapos, lutuin nyo na sa low heat flame lang.
After ilang minutes, mapapansin nyo naman dito na luto na yung ilalim niya. Pwede nyo na siyang baligtarin. Tapos, do the same process. Maglalagay ulit tayo ng konting-konting tubig lang din sa paligid niya. Then, takpan nyo lang ulit at lutuin ng ilang pang minuto. Ayan, luto ng ating pancake. Off nyo na yung flame nyo. Tanggalin natin yung circle pattern. Pero careful lang kayo, baka kayo mapaso. Then, serve nyo na yung inyong pancake with your favorite syrup. Kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng butter. So, hindi kasi mahilig mag-butter ang baby ko. Kaya it's up to you kung gusto nyo maglagay ng butter. Bali, nag-sprinkle lang ako dito ng powdered sugar at saka ng maple syrup. Pwede rin kayong gumamit ng honey or any syrup na available sa kitchen nyo. Ito na yung kinalabasan niya. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Don't forget to like and subscribe. Magkita ulit tayo. Bye-bye!